Kahit na kung sakaling mayroon may kamatayan lang sa liit ng mundo, makikita ko rin kung sino ang sa buhay ng aking amay hindi ko papansinin, walang makakapigil sa aking gagawin kahit na masama sa'yo. Ang aking sumpa ay aking tutuparin. Ngunit bakit nagkaganyan? Bakit ikaw ang aking minahal? Ang aking kapag natupad ko na rin, baka kasawian mo ang iyong hangarin. Babayin niyo lahat ng mga lalaki! Labas lahat ng lalaki! Lahat ng lalaki sa loob! Lumabas! Lalaki sa loob! Madali! Asawa ko! Sige, dali niyo! Ay, ba kayo sa anak ko? Huwag ito sa loob! Dali labas! Halin dyan! Susunod! Sige ba? Ano kasalanan ko sa inyo? Ano para sabi? Berto! Hindi dadali na ito! Tawa kayo! Berto! Berto! Saan niyo ako dadalhin? Ano nagawa ko sa inyo? Kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Lakad!
Sige, labas! Ganyan doon! Ganyan doon! Sige! Sige, dali ng mga yan. Makapili. Tsak na marami nag-i-atraso mga yan na nakaraang digmaan, ano pare? Sigurado, ang nangyari sa kanila ay makatarungan dahil sa mga naging biktima nila nung araw. Nakilala niyo ba kung sinong pumaslang sa kanila? Magandang hapon po, Padre. Magandang hapon po, Padre. Magandang hapon naman. Amparo, malapit na ang orasyon. Pakisindihan mo ng kandila sa altar. Opo, Padre. Si Mando, dumating na ba? Wala pa po. Ba't kaya hanggang ngayon ay wala pa yung batang yun? Darating na po siguro yon. Oh, ayan na po pala siya. Saan ka na naman galing, bata ka? Pasensya na po kayo, Padre. Nawili lang po ako ng pakikinig ng balita tungkol sa nangyaring patayang kagabi. Patayan? Saan? Sa kabilang baryo po. Dinukot ang mga lalaki. Mga makapili daw. Nakita ang kanilang mga bangkay sa harap ng kapilya ng baryo gulod. Sige po, akit na po ako sa kampanaryo.
Magkape ka muna, Rupo. Salamat. Oh, ayun oh. Tira mo. Ano, Nandi? Hindi ba kayo nababagot sa pamamalagi natin dito? Kusang loob ang pagsama namin sa Rupo. Huwag mong kami lalanin. Salamat naman kung gano'n. Kaya lang kuminsan naiisip ko. Imbis na nanahimik kayo, ay narito tayo at lagi nakasong sa panganib. May kanya-kanya tayong dahilan. Tulad ko. Saan ako pupunta? Kung uwi ako sana, anong daratnan ko? Pang-aapi ng mayayaman sa mahihirap? At kung sakaling kailangan ko ng tulong, sinong tatakbuhan ko? Ang ating pamahalaan? Nasa hanggang ngayon eh, wala pang kaayusan? Huwag ka mawala ng pag-asa, Nandi. Alam ko darating ang araw. Makakamit din natin ang matahimik na pamumuhay. Ano bang iniisip mo, kuya? Nakakainip na rito eh. Wala tayong paglibangan. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo. Wala mangyayari sa atin dito. Ayaw mo lang kasi makinig eh. Bakit hindi tayo lumakad ng pansarili natin? Hindi yung puro si Rupo na lang ang ating sinusunod. Paghintay-hintay lang tayo ng magandang pagkakataon. Kumusta ang lakad mo? Napag-alaman ko na si Don Ambrosio ng Santa Barbara ay isang dating makapili. At ngayon, siya isang usurirong umiilit sa mga ari-ari ng mga taong hindi makabayad ng utang sa kanya. Yung pula sa kaliwa. Yung kaliwa. Oo. Sa wala, Bete. Ano yun? Sino si Don Ambrosio rito? Ayun po. Don Ambrosio, bago ho kayong 200. Larga na ho ito. 200, ho? Masyado na, pare. Larga! O, tanggal pena! Tanggal yan! Don Ambrosio!
nagkakamaling lumaban. Hindi kayo mga kalaban namin. Kundi mga dating makapili na hanggang ngayon nagpapahirap sa kapwa na Pilipino. Mga batik ng lahi na dapat mawala. Mga hudas na hindi lamang nagpahirap at nagkanulo sa kanilang mga kababayan. Kundi nagkasik ng kasumpasumpang kamatayan. Dapat lamang silang mamatay. Pagkat matawal pa sila sa Diyos kung umatay. At kung kasalanan ng hanapin at patay ng mga taong katulad nila, handa akong humarap sa hukuman. Kapag ubos na silang lahat. Kaya na. Kaya na. Huwag! Parang nyo ng awa! Marami kong anak! Hindi po namin kagustuhan to! May nakara nyo ng awa sa amin! Makapili ka. Titingnan natin kung babagay sa'yo, Coronel. Papatayin! Marami kong anak! Huwag niyo kumawan dito! Mawawin sa akin! Huwag! Mawawin sa akin! Wala tayong dapat ipangamba, pare. Mga dati makapili lamang ang kanilang hinahanap. Yung bang sobra sa dulo ng baril ang hintuturo nila. Nang bawat ituro nila, tiyak, pinapatay. Kaming dalawa nitong si Pari Compordo, walang problema. Pero ikaw meron. Bakit? Di ba makapili ka? Totoo ba yung pare? Oo. Oy, tigilan niyo akong dalawa, ha? Baka mamaya may maniwala sa atin dito, eh. Magilitan pa ako ng liig. Makapili ka, pare. Pero hindi ka makahapon. Kasi bawat mapili mong ulam na hindi binigay sa gusto mong presyo, napapanis. Rupo, sila Pablo, dumarating. Ropo, si Bang Jose. Nagpunta siya rito para humingi ng tulong. Ano bang tulong ang kailangan nyo, Tatang? Ama, nagsadya ako rito upang ibalita sa iyo na sa amin sa Barrio Galas, masyado kaming pinahihirapan ng mga tulisan. Ninanakaw nila ang aming kalabaw, pati mga ani. Ano ba? Tagal-tagal nyo ah! Eto kasi si Rico eh! Ang bagal eh! Ito ka na, nagpapadali na nga eh! Habulin niyo!
Rupo, hindi namin inabot. Nawala sa dilim. Sige. Dahil mga yan. Yan ang dapat sa mga magnanakaw na nagpapahirap sa atin. Siguro naman madadala na mga yan. Dapat nating pasalamatan ang pangkat ni Rupo. Aba! Aba na magnanakaw! Oh! Bakit na kami dito rito? Magnanakaw huli ng kalabaw eh. Magnanakaw ng kalabaw! Ay, ibaba ito! Ibaba! Tulungan niyo! May mga lalaki dyan! Tulungan kayo! Tulungan niyo ako! Ibaba ito! Dahan-dahan! Ayan! Ayan! Bolero, Ano yun? suma nangyari? May nakialam sa lakad namin. May nakailam? Sino? Pangkat ni Bagtanggol. Sandali lang. Kakausapin ko ng si Rupo. Rupo, mukha yata hindi ka makatulog ah. May problema ka ba? Wala. Naalala ko lang, inay. Matagal na kami hindi nagkikita eh. Maaari ba? Sundin mo siya bukas. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at ng lahat ng nakikita at di nakikita. At sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaysa sa pagka-Diyos ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan Poncio Pilato. Namatay at inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon sa kasulatan, umakyat sa langit, maluluklok sa kanan ng Ama, at pariritong muli, puspos ng kalwalatian, upang hukuman Mando? ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasamba Ano yan? ako sa Espiritu Santo. Inuumit mo na naman ang abuloy para sa simbahan. Hindi ho, Ali Amparo. Ama sa anak Binibilang ko lang ho. na sinasamba Hindi bilang. at niluluwalhati Soli mo yan. kasama ng Ama Kung hindi, isusumbong kita kay Padre Roman. na nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang Pasensya na ho, Ali Amparo. banal, Hindi na ho ako uulit. sa apostol, O sige. at sa isang binyag, at sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay, ang nangangamatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Inay, kumusta na kayo? Pinasusundo ko kayo kay Nanding dahil nananabik na rin ako makita kayo. Kung di lamang delikado para sa akin, ako na mismo magpupunta sa inyo. Dadalawin ko kayo kahit na araw-araw. Hindi lamang pananabik ang nadarama ko sa iyo, anak. Sa tuwing may mababalitaan akong pinapatay, naaalala kita. Nangangamba ako. Baka dumating ang araw na Inay, ang kamatayan ng tao ay taglay natin kahit saan tayo naroon. Kaya wala kayong dapat ikatakot. hindi mo maiaalis sa akin ang alalahanin kita, Rufo. Alisin mo na ang galit mo sa iyong kapwa. Matanda na ako. Pinakikiusap ko sa iyo. Ilaan mo na lang ang iyong sarili sa mga araw na itatagal pa ng aking buhay. Paano ako magkakaroon ng katahimikan? At tuwing makikita ko kayo, nagbabalik sa aking isip ang nangyari sa inyo. Ang nangyari sa itay. Kahit na ano pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Hindi mo na maibabalik ang buhay ng iyong ama. Ang ginagawa kong ito ay hindi lamang sa paghihiganti sa kamatayan ng itay. Tingnan niyo ang mga taong yan. Tanungin niyo kung bakit sila narito. Marami sa kanila ang nagbiktima ng pang-aabuso, pagsasamantala. Inay, tulad ko rin, naghihintay lamang sila ng tamang panahon upang makapagbagong buhay. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, Inay. Tonyo? Tonyo? Magandang tanghali po, Don Miguel. Marcela, narito na sila. Don Miguel! Magandang tanghali po, Don Miguel. Ano? Nakarating ba sa inyo pasabi ko? Opo, Don Miguel. Malinis at maayos na po ang buong bahay. At ang mga halaman po naman ay alagang-alaga ni Dionisio. Magaling. Sandali lang po, Don Miguel, at ihanda ko hapag para makakain kayo. Bilisan mo lang, talagang gutom na kami. Sige po. Hindi po ata ninyo kasama ang Senyora Kunching. Patay na ang senyora mo. Ang senyorita po. Darating siya sa Makalawa. Nauna lamang ako para matyak na nasunod ang biling ko. Siguro po dalagan-dalaga na si Senyorita Melinda. Dalagang-dalaga na, Tonyo. Isang magandang dalaga.
Grupo! May mga taong dumarating! Puro armado! Ilan sila? Mga 7. Alex, may iwan kayo rito. Na? Ba't kailangan to? Ano kailangan nyo? Lero, yan ang tao sinasabi sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Rupo magtanggol. Huwag kang magtaka kung paano kita nakilala. May mahalaga ako sadya sa'yo. Maaari ka bang makuusap ng sarilinan? Kung ano man ang kailangan mo. Maaari mo sabihin sa harap ng aking mga kasamaan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Nagpunta ako rito para sabihin sa'yo na hindi ko gusto ang ginawa mo sa mga bata ko. Hindi kita maintindihan. Linawin mo. Mga tao ko ang binitin niyo sa baryo Galas para hindi tayo magkalaban. Huwag niyong pakialaman ng aming ginagawa. Kung ganun, ikaw ang pinuno ng mga tao nagpapahirap sa mga tahimik na mamayan. Para kayong lintang sumisip-sip sa dugo na mahihirap. Matapang ka magsalita, Rupo. Pinainit mo ang ating pag-uusap. Umalis na kayo. At ito ang tanin nyo sa inyong isip. Sanay akong pumatay ng mga taong katulad nyo. Tandaan mo na ito, Rupo. Iwasan mo magkasalubong ang ating landas. Sanayan ako pumatay sa mga tao kumakalaban sa akin. Huwag. Bayaan niyo sila. Tayo na! Aling Ana, siguro ho, ang laki na ng pinagbago ng bayan natin. Siguro, maganda na Santa Monica. Maaaring maunlad na at maayos pa. Senyorita, may nakaalam kong tao sa daan. Ha? Hintuan mo. Baka kung napala na yung taong yon. Tingnan mo nga kung anong nangyari.
Ana? Anong kailangan niyo sa amin? Simple lang naman ang kailangan namin sa inyo eh. Alahas at pera. Mukhang marami kayo niyan eh. Nakikita naman sa itsura niyo eh. Hala, baba. Baba! Kuya, baka magalit si Rufo sa ginagawa natin ito. Di ba siya na gusto mo? Tsaka pag ako kasama mo, ako susundin mo. Sige, baba yan. Hoy, tanda! Labas! 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 Kalito! Kita ka! Alak, ganda yan. Hindi ko rin kasama. Oo nga, ano? Sige, kunin nyo na pwede natin pakinabangan. At ito naman ang akin. Maganda. Sariwa. Wag po! Wag po! Alex! Sino ang babae yan? Tinatanong kita. Sino ang babae yan? Hindi ko pa siya kilala, Rufo. Para niyo na hong awa. Tulungan niyo ako. Well, saan lang ho nila akong dinala rito? Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Halimbawa ng totoo. Eh, ano mo masama doon? Sa una pa lang, alam mo simulayan ng pangkat na to. May mga patakaran tayong dapat sundin. Kailangan ko makikiusap si Rufo. Kailangan ko ang init ng katawan ng babae yan. Pagbigyan mo na ako. Pagbibigyan kita, kung papayag sa kagustuhan mo ang babaeng ito. Nako, hindi ho. Hindi ho ako makapapayag. Ni hindi ko siya kilala. Para niyo na hong awa. Huwag niyo akong ibigay sa kanya. Narinig mo ang sinabi niya. Hindi kita maaaring pagbigyan. Baka naman kursunado mo lang siya, Rufo. Alam ko naman pare-pareho tayo sabik sa babae. At saka, matagal ka na rin hindi nasasayaran. Hindi ba? Di ba? Walang makikialam! Rufo! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Hindi na ako lalaban, Rufo! Tama na! Umalis na kayo, Alex! Hindi ko kailangang mga taong katulad nyo! Alis na! Wala po kami nagawa ni David nang tagay nila Senyorita Binenta to. Sa palagay niyo, Hepe, anong pangkat ang dumukot sa aking anak? Wala pang katiyakan, Don Miguel. Pagkat hanggang sa ngayon, marami pang hindi bumababa ng bundok. Pero, ang pinakabantog dito ay ang grupo ni Rufo Magtanggol. Rufo Magtanggol? Ah, Hepe, baka mga tauhan nga ho ni Rufo Magtanggol ang humarang sa amin. Bakit mo nasabi yan? Kasi po, minabanggit silang pangalan. Ang sabi po ng isa, baka magalit sa kanila si Ru. Sino ba Magtanggol na yan? At bakit siya napapantog dito? Siya ba'y tulisan o hook balahap? Hindi ho, Don Miguel. Namumukod ang kanilang layunin. Ang hinahanap nila't pinapatay ay ang dating mga makapili at ang mga mayayaman na umaapi sa katulad nilang mahihirap. Ano pa ang masasabi mo? Wala na ho, Hepe. Ah, Hepe.
Nakalanak mo bigay ng gantimpala. Mabalik lang agad ang aking anak. 10,000. Para sa ulo ni Rufo Magtanggol. Magmamadaling araw na. Hindi pa natutulog. Naaalala ko kasi ang papa. Marahil ay balisang-balisa na siya ngayon. Panatag mo loob mo. Mamaya pagsikat ng araw, ihatid na kita. Magkikita na rin kayo. Salamat, Rufo. Siya nga pala. Kayo ba'y taga Santa Monica? Oo. Pero umalis kami doon nung mabalitaan namin sasakupin doon ng mga Hapones. Sa pag-aakala namin ganap ng katahimikan, minabuti ni Papang doon na muling manirahan. Kayo, bakit hanggang ngayon naririto pa kayo sa bundok? Meron kami sariling dahilan. Pero huwag mo isipin na kalapang kami ng ating pamala. Darating ang araw, malalaman mo rin ang tunay kong pagkatao. Melinda, mabuti pa magpahinga ka na. Malayo pa lalakbay natin. Scorpio! Yung granada! Landing! Pablo!
Kinakailangan malis ang balas sa katawan niya. Kung hindi, mamamatay siya. Doktor, kinakailangan sumama kayo sa amin. Buhay at kamatayan na nakataya sa pagkakataong ito. Bakit? Saan niyo ako dadalhin? Huwag na kayo magtanong. Mahalagang oras. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, sasama ako. Sandali lang at mag-aayos ako ng aking mga gamit. Doktor, nakikiusap ako. Huwag kang mag-isip na masama. Huwag kayong mag-alala. Ang tungkulin ko'y sumagip ng buhay. Tayo na. Maraming salamat o, Doktor. At inuulit ko ang paghingi ng pamanin. Wala kang dapat alalahanin. Pablo, Nanding, hatid niyo sa Doktor. Sige ho. Doktor, sandali lang, Pasensya na kayo. Kailangan piringan namin kayo muli. Tayo na. Kailangan ko mga taong katulad nyo, Alex. Huwag matapat na ngayon sa akin. Masusunod lahat ang layaw nyo. Malaki ang pagkakautang sa akin ni Rufo, Valero. Gusto ko makaganti. Walang problema. Kung kailangan mo ng tao, bibigyan kita. Huwag ka munang bumangon. Makakasama sa'yo. Kinalulungkot ko nangyari. Pati ikaw nadamay. Wala kang dapat alalahanin sa akin, Rufo. Alam kong di mo kagustuhan ang nangyari. Mabuti pa yung magpahinga ka na. Siya nga pala. Inumin mo muna ito bago ka matulog.
linggo nang nawawala ang aking anak, Hepe. Bakit hanggang ngayon ay wala pa kayong balita tungkol sa kanya? Hindi naman ho kami nagpapabaya, Don Miguel. Kaya lamang, hindi madali sa amin ang paghahanap. Bakit hindi niyo salisikin ang kagubatan? Akyatin ang mga bundok. Doon lamang maaaring magkuta ang mga tulisang dumukot kay Melinda. Hindi sapat ang mga pulis namin dito, Don Miguel. At dapat niyong malaman na hindi lamang kayo may reklamo sa bayang ito. At ang isa pa, kulang na kulang ang aming pwersa para sumagupa sa kanila. Anong silbi niyo sa bayang ito? At hindi niyo kayang pangalagaan ng mamamayan? Sayang na ang pagreklamo ko at pakikipag-usap sa inyo. Ano? Abutin mo naman ako. Ay! Melinda, wala ba rito alam mo ng patungong bayan? Rufo, dito na lang ba matatapos ang ating pagkikilala? Pinangangako ko. Magkikita pa tayo muli. Ilang araw kang nawala. Huwag mo sabihin sa akin, walang ginawa sa iyong masamang Rufo magtanggol na yan. Sinabi ko naman sa iyo, Papa. Si Rufo ay isang mabuting tao. Iniligtas niya ako sa kapahamakan at ipinagamot nung ako'y mabaril. Tumigil ka. Si Rufo, 10 ng kanyang mga tauhan ay puro mamatay tao. Alam mo ba kung ilang tao na ang kanilang pinatay? At alam mo ba kung ilang pa ang papatay ng mga yon? Papa, ang pinapatay ni na Rufo ay ang masasamang loob na nagpapahirap sa mga taong bayan. At ang mga dating makapiling nagkanulo sa kapwa niya Pilipino noong panahon ng Hapon. Kahit ano pang sabihin mo, si Rufo ay isang pusakal na kriminal. At kailangan siyang mamatay. Sige! Ilabas mo yan! Hindi sumunod na dalawa! Kayo! Listen nyo! Sis! Listen na kayo! Kayo sumunod!
Anong gagawin natin sa mga taong yan? Ano ba? Sundin ang utos ni Rupo. Patayin ang mga yan! Amparo, Padre, alam mo na ba nangyari sa inyong baryo kagabi? nangyaring ano po? Sumalakay daw mga tauhan ni Rupo sa inyong baryo. Nagbaba ng mga lalaki at pinagbabaril. Wala na yata pakundangan sa pagpatay ang iyong anak. Hindi po ako maring maniwala dyan, Padre. Hindi magagawa ni Rupo yan sa anong mga kanayon. Abay, ayon dito kay Mando, siya ang itinuturo ng pamilya ng mga nasawi. Kailangan makausap ko siya para maliwanagan ko lahat. Hindi ko magagawa yun, Inay. Isinusumpa ko, hindi ko magagawa yun. Ikaw ang sinisigaw nila. Ang pangalan mo naging pasaning krus ng ating mga kanayon. Naging dagok na nagpapasikip sa kanilang dibdib. Pati ba naman kayo, Inay? Nawawala ng tiwala sa akin. Oo, pumapatay ako. Pero alam niyo ang dahilan. Anak kita, Rupo. Kaya pilit kong inuunawa ang bawat hakbang na ginagawa mo. Sana talagang wala kang kinalaman sa mga pangyayari. Kilala niyo ako, Inay. Kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Kung gano'n, sumama ka sa akin. Gusto kong makita mo at madama kung gaano kasakit sa isang inang mawala ng asawa at anak. Kung gaano kahapdi sa isang anak ang mawala ng ama. Pagkatapos, tsaka mo sabihin sa akin, wala kang kasalanan. Ngayon, anak, may isusumpa mo ba sa akin wala kang kinalaman sa pangyayaring ito? Inay, kung sino man ang may kagagawan, pinangangako ko, pangkay kong iharap sa ating mga kanayon.
Magaling, Alex. Magaling. Parang nakikita ko ng galit na galit ang mga kamag-anak ng mga taong pinatay nyo sa pangkat ni Rupo Magtanggol. Hindi lang yan, Valero. Kulang pa yan. Pagpatuloy mo yan, Alex. Pagpatuloy mo. O ano? Nakita ko si Melinda sa bayan. Kasi siguro mo ba? Oo, Alex. Kitang-kita ko. Si Alex ang ulo po. Dapat siya mamatay. Bago tayo malason sa isinasabog niyang kamandag. Aling Ana, magandang sermon ni Padre ngayon, ano po? Ale! Ale! Kung pwede raw kayo makausap ni Rufo. Si Rufo? Asan siya? Andun ho, sa may pagbaba ng tulay. Aling Ana, hintayin niyo ako at may kakausapin lang ako sandali. Dalian mo lang, baka hinihintay na tayo ng papa mo. Oo, sandali lang ako. Anong kailangan niyo sa akin? Alex? Ano ibig sabihin nito? Kasama ka sa amin, Melinda. Walang niya ka! Ah! Tayo na! Ayaw! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Alex! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hayop! Bitiwan mo ako!
Rupo, mukhang mahihirapan tayo matagpuan ang pinagtataguan ni Alex. Hindi tayo titigil. At di natin sila nakikita. Rupo! May mga bahay ko sa banda ron, Rupo. May mga armadong lalaki. Baka sina Alex na yun. Ayun na! Pablo, Anding! Ariston! Ariston! Delikado lagay natin dito. Ariston! Alex! Lumabas ka na yan! Nawala na, Rupo ah. Wala na ibang pagtataguan yun, kundi tubig.
Bakit mo ba binuhay yung isang to? Tapusin na natin. Huwag! Marami pa siyang dapat ipaliwanag sa aking makanayo. Rufo! Rufo! Rufo, si Alex! Si Alex! Tangina mo, Alex! Wala ka na yun! Magsinabas kayong lahat! Narito kinarupo! Rufo, anong ibig sabihin to? Sinong mga taong yan? Tinente. Kilalanin niyo ang mga taong ito. Mastan niyo ang kanilang mga mukha. Hindi ba silang pumatay at kumitil sa buhay ng iyong mga minamahal? Sila nga ho! Sila ang mga hayop na pumatay sa aking asawa! Yan! Yan ho ang taong namumuna sa kanila. Lahat ng kinikimkim niyo sa mananlo at luwang pumatak sa inyong mga mata ay pinagbayaran na ng dugo at buhay ng mga taong ito. At kaya ko din nilang kanilang mga bangkay upang ipaalam sa inyo na wala akong kinalaman sa mga kasalanan na binibintang niyo sa akin. Rufo, ngayon ay maliwanag na sa amin ang lahat. Kaya humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali. Papa, walang kinalaman si Rufo sa nangyari sa akin. Nang kunin ako at pagsamantalahan ng grupong yon, sina Rufo ang tumulong sa akin. Pare-pareho silang masasamang tao, Melinda. Ituro mo sa akin kung saan nagkukuta ang Rufong yan. Sa kabila ng ginawang pagtulong sa akin ni Rufo. Bakit, Papa? Si Rufo ay isa sa mga humihikayat sa mga tao para mamundok at maging masama. At ako ang gagawa ng paraan upang magwakas na ang kasaysayan ni Rufo Magtanggol. Alam ko ang dahilan kung bakit ka namundok, Rufo. Talagang napakasakit. Pero may panahon pa para magbago ka. Huwag mo sayangin ang iyong buhay. Nakabuo na ako sa kasalanan ng Padre. Pilitin ko man tuwid ang aking buhay. Paulit-ulit pa rin akong usigin ng batas. Ang mahalaga ay ang magbago ka. Tignan mo si Dimas. Isang pusakal na magnanakaw. Masamang tao. Pero dahil sa nagsisidlag bagong loob, noon din nakamit niya ang kapatawaran. Ibang batas ng Diyos. Sa batas na ginawa ng tao, Padre. Anak, makinig ka kay Padre Roman. Kalimutan mo na nangyari sa ating buhay. Pinay, kakalimutan ko lahat. Oras sa matagpo ko, taong hinahanap ko. Ang nangyari sa inyo ay bahagi ng digmaan. Kaya hindi mo dapat panatilihin ang puot sa iyong kalooban. Sa halip, ipaubaya mo sa Diyos ang iniisip mong paghihiganti. Kung hintayin pa natin ang Diyos na siyang gumawa ng pagpapasya, baka patay na tayo lahat bago maganap ang sinasabi niyo, Padre. Kapag pinatawad mo ang taong nagkasala sa iyo, patatawarin din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Padre, sa panahon niya, ang mga Diyos ay apiapihan. Maliban na lamang siguro kung magkakaroon milagro, kung lilipad ang cross symbol at lilipulin natin ang sama. Ngunit kailan pa mangyayari yung Padre? Kailan pa? Rufo, matuto kang tumingin at tumimbang sa katwiran. Katwiran? Ano katwiran mabibigay sa kamatayan ng Itay? Ano?
Badong! 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 Bakit po, Don Miguel? Badong, yan ang lahat ng mga tauhan. Nasa si Mano, si Rufo Magtanggol. Papa, nakikiusap ako sa'yo, Papa. Huwag niyo siyang sasaktan. Wala siyang kasalanan. Huwag kang makialam, Linda. Dumito ka sa bahay. Papa, utang na loob, Papa! 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 Papa, utang na loob. Utang ko kay Rufo aking buhay. Papa! Ilang taon din yung naitago ang kapangitang yan. Nalikha ng taong hinahanap ko. Sabihin niyo, nawaglit na rin sa inyong isipan ang malagim na kamatay ng itay. Ngayon, Padre, paano ko magagawang magpatawad hanggat nakikita ko ang bakas ng kaharasan sa mukha ng aking ina? Tao lamang ako, Padre. Hindi ako Diyos! Ang kasalanan ay hindi mapapawi sa pamamagitan ng panibagong kasalanan, anak. Kalimutan mo na lahat. Inay, pagmasan niyo yung mukha. Pagmasan niyo! Masan niyo! Huwag kayo susunod. Diyan lang kayo. Papa! Papa! O bakit ka sumunod? Hindi ba sabi ko sa'yo maiwan ka sa bahay? Papa, pakinggan mo ako. Wala nagawang pagkakasala sa akin si Rufo. Tama na! Ang utos ko sundin mo. Balik ka sa bahay! Nakikiusap ako sa'yo, Papa. Pakinggan mo ako, Papa. Balik ka sa bahay! Rufo, may mga taong dumarating. Huwag ka nang bumaba, anak. Nay. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Papa, bakit tayo mo ko intindihin? Sinabi ko naman sa'yo wala kasalanan si Rufo. Papa! Padre Roman! Alam kong nariyan si Rufo! Palabasin niyo siya! Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo pabayaang mabahiran ng dugo kabanalan ng pork na ito. Papa, nasa harapan tayo ng timbahan. Nakakahiya kay Padre Huwag Roman. mo akong pakikialaman! Alam kong ginagawa ko! Padre Roman! Papa! Padre Roman! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo! Palabasin niyo si Rufo! O hindi mapipilitan akong wasakin ang pintuan ng simbahan ninyo! Papa, bakit gano'n na lamang bang galit mo kay Rufo? Sapagkat siya isang tulisan, Hindi, isang Papa. mamamatay tao! Hindi, Papa, hindi. Nagkakamali ka. Melinda! Melinda! Tumigil ka! Huwag mo akong pilitin saktan ka! Sige, Papa, saktan mo ako. Dahil nawawala ka na sa katwiran. Nang dahil sa rupong yan ay nag-isway ka! Bakit? Bakit? Dahil malaki utang na loob ko sa kanya. Hindi ba pa sapat ang dahilan yon? Sapat na dahilan! Papa, inuulit ko sa inyo. Wala siyang kasalanan. At saka mangilabot kayo, Papa. Sige na, doon kayo magdaan sa lagusan sa may pagbaragdan. Sige na. Dito! Tingil! Papadaling ko kayo! Mababaril! Babaya! Don Miguel, bakit? May kailangan ba kayo? Padre, si Rufo. Kailangan ko siya. Rufo? Wala siya rito. Alam kong nariyan siya sa loob. Ibigay niyo siya sa akin. Kung totoong narito siya, hindi niyo na siya kailangan hingi sa akin. Ako magdadala sa kanya sa munisipyo.
Kung totoong wala siya dyan, hayaan niyong haluguin namin ang simbahan. Ikaw, dito ka! Panginoon, nagsusumamo ako sa inyo. Si Rupo na lang nalalabing kaligayahan ko sa aking buhay. Iligtas niyo po siya. 10,000 pisong nasa ulo mo, Rupo. Pag nakuha ko yan, mayaman na ako. Hindi na ako ate. Makabibili na ako maraming damit. Hindi na ako pagtatawanan. Halugugin niyo ang komento. Don Miguel! Nahuli ko sila! Nandito sila! Padre, ano nangyari? Libong piso sa... Sinong bumaril sa kanya, Don Miguel? Si Rufo. Amparo, Padre, si Rufo. takas ang anak mo. Salamat. Pero si Mando, napatay. Oh? Bakit ngayon mo sinabi nakita mo nanding? Nung nasa simbahan tayo, Rupo, ang tanging sa isip ko ay ang ating kaligtasan. Kung sa mga oras na yun sinabi ko sa'yo, ang aking nakita, mawawala ka sa tamang pagpapasya. At maaaring pati yung ina ay madamay. Ganon din si Melinda. Pero bakit siya pa? Bakit ang ama pa ni Melinda? Maaaring isang pagsubok pangyayari sa Rupo. Dalawang damdamin ang pagpipilian mo. Ang pagtingin mo sa anak ng taong iyong nahanap o ang puot na dinadala mo sa dibdib sa matagal din panahon. Tulisan! Anong putukan niyo? Sinasala kayo tayo ng mga tata. Paano yun? Anak, ipasok mo si Melinda sa kwarto niya at huwag kayong lalabas.
sa akin! Huwag mo ko intindihin, Rupo. Daplis nito. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Amparo, ang anak mo, sumalakay daw sa bahay ni Don Miguel. Padre, samahan niyo ako. Baka mapahamak ang aking anak. Mga pulis! Sinalaki ho Bakit? ng tao labas. Ano nangyari? Hepe, sinalaki ho ng tao labas ang bahay ni Don Miguel. Kayo, sumunod kayo sa akin. Bakit? Saan yung dadali ng papa ko? Pablo! Pablo! Ano pa nagawa ang pagkakasala sa'yo ng papa ko? Bakit siya ginaganito? Papa! Rufo, bakit? Ano nagawa ang pagkakasala sa'yo ng papa ko? Malaki pagkakautang niya sa akin, Melinda. Anong pagkakautang? Salapi? Kung salapi ang kailangan nyo, ibibigay ko. Lahat na magugustuhan nyo. Lahat ng madadala nyo. Hindi ko kailangan salapin niyo, Don Miguel. Buhay ang inutang niya sa akin. Buhay din dapat maging kabayaran. Anong... Hindi kita kilala. At wala akong alam na kasalanan na nagawa sa'yo. Meron! Siya kang makapili! Natatandaan ba, Don Miguel? Ang pangyayaring tulad ito. Sa kapangyarihan ng bayong na suot mo, no? Nagsilbi kang galamay ni kamatayan na nagpahamak sa aking ama nung panahon ng digmaan. Ay, mga pon. Hilay! Hello! Hilay! Hello! Okay! Hilay! Pagkero! Mamo? Mamo? Saan niyo dadali ng asawa ko? Anong kasalanan niyo sa inyo? Isa Guerrilla, ang enemigo que aparece en Pelo Verde. Hindi totoo yan! Ah! Yung guerrillas nyo! Andun sa maliw kayo! Hayop ka! Ulat! Traitor! Hayop! Ah!
Naikubli mong iyong mukha. Pero ang tatak na to, hindi ko makakalimutan. Mamamatay ka, Don Miguel. Tulad ng pagkamatay ng aking ama. At ng mga pinahamak mong kapwa mo Pilipino. Pakikiusap ako sa iyo, Rufo. Kung ano naman nagawa ang pagkakasala ni Papay, patawarin mo na siya. Dinaramdam ko. Rufo! Wag! Anak, huwag mo nang dagdagan pa ang iyong pagkakasala. Siya ang taong matagal ko nang hinahanap. Rupo, gano'n mang kabigat ang pagkakasalang nagawa sa inyo ng tao ito'y inuulit ko ipagpasa Diyos mo na lamang. Alang-alang man lamang sa akin, Rufo. Patawarin mo na ang aking ama. Anak, ang sugat sa aking mukha ay napaghilom na ng panahon. Kung may naiwang mong bakas, napawi na ang kirot. Kung papatayin mo ang taong yan, ang hapding maiiwan sa puso ng kanyang anak ay mananatili sa kanyang dibdib sa habang panahon. Kung hindi mo magagawang magpatawad ngayon, habang buhay kanyang kapuputan, tulad ng pagkapuot mo sa taong yan. Rupo, anak, ito na ang pagkakataon para magbago ka. Ang aking sumpa ay aking tutuparin. Ngunit bakit nagkaganyan? Bakit ikaw ang aking minahal? Ang aking kapag natupad ko na rin, baka kasawian mo ang iyong hangarin. Ang aking sumpa ay aking tutuparin. Ngunit bakit nagkaganyan? Bakit ikaw ang aking mahal? Ang aking kapag natupad ko na rin, baka kasawian ko ang iyong hangarin. Ang aking